Binatikos ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration kasunod ng desisyon ng Department of Justice na pondohan ang biyahe ng mga umano'y testigo sa war on drugs case laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ikinadismaya ni VP Sara ang tila mas mabilis na aksyon para sa mga testigo kaysa sa pagresponde sa mga Pilipinong naipit sa sigalot sa Middle East. Well, nakakalungkot. Dahil unang-una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Giit ng pangalawang Pangulo, mas inuuna ng administrasyon ang paninira sa politika kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Marinding sinabi ni VP Sara na ang mga ebidensyang ginamit laban sa dating Pangulo ay gawa-gawa lamang at bunga ng pananakot o pamimilit. Gawa talaga na ebidensya at yung ibang ebidensya nila meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So makikita din natin yun soon, very soon. Muling iginit ng Vice Presidente na walang sapat na batayan ang kaso sa ICC at umaasa siyang ito ay tuluyang ibabasura base sa petisyong kumekestyon sa jurisdiksyon ng korte. Samantala, sinagot din ni VP Sara ang naging pahayag ni Marcos Jr. na dapat nang itigil ang pamumulitika. Aniya, ang administrasyon mismo ang namumulitika at ang ginagawa lamang nila ay pagsagot at pagdepensa. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami. Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Ma'am, on a different topic po. Okay lang. Ma'am, my question kasi is that tinanong ko kay Attorney Kaufman ano ang reaction niya sa sinabi ni Secretary of Justice Remulla na allegedly na-destroy na yung evidence kaya hindi na sila makapag-fight on sa local court sa Pilipinas and they're ceding the issue or the situation dito sa ICC. Sinabi ni Attorney Kaufman po na as far as destroying evidence is concerned, wala pong ginawa si PRRD because that is a criminal offense. Ano po yung reaction ninyo, ma'am, sa statement ni Secretary Remulla na wala na daw evidence? A lot of Filipinos are thinking, if there are no evidence in the Philippines, what kind of evidence will be presented before the ICC? Gawa talaga na ebidensya at yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So makikita din natin yun soon, very soon. Will you be attending the SONA, VP? Of course not. No SONA for me. Kasi confirm na yung natin, Korea natin na Filipino community gathering. Bukod po dito sa The Hague, do you intend to visit other places in Europe on this trip? Wala po. Dito lang kami sa Hague, sa duration ng duty ko. So July ano ba ako? Kailan ako dumating? July 5 hanggang July 23 yung sa akin. And then, darating sa susunod si Hanilet. So actually, dito po kayo sa SONA, no? You will be here. Out of the country. Hindi. Oo. Kasi July 23 ako alis ng Hague. So dito lang kami. And kasi inaano namin yung 4 days a week na kasi yung bisita. So, minamaximize namin yung grant ng detention unit na 4 times a week pwede bisita. Your reaction po na gobyerno ng Pilipinas ang gagastos para sa 4 na witnesses by way of cooperating with the ICC? Well, nakakalungkot dahil unang-una
sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang bagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya kaya nakikita natin at nakikita ng taong bayan nasaan ba talaga yung priorities ng administration na ito. Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Ma'am, on a different parang susundan ko yung question, ma'am, by the way. Sinabi po ni President President Marcos na i-stop na daw po natin yung pamumulitika at it's now time for us to work. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil you are known to be an ally and a very close lawyer of President Duterte. So, wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil at sila yung nasa administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment na yung hindi pwede mag-carry over at saka barred na impeachment complaint. How confident are you that the Senate will solve that first before hearing the individual articles of impeachment? Paniwala ko naman, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung iba ay supported by lawyers as well. Unahin muna nila yun pagdesisyon doon sa question ng validity ng complaints and yung crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng confidential fund na pending appeal, wala pa pong resolution ng appeal nila ron? Wala pa kaming i-check ko sa Office of the Vice President. Thank you, ma'am. Okay. Well, I'm sure you've answered it already, but Tatay Digong, how is he? So si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo nung binata pa siya. Yung kanyang braso ay kalahati lang ng braso ko. So ganyan siya kapayat. But para sa akin lang he looks good na payat siya kesa sa yung malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So I like him this way, medyo slim. Pero nabanggit nyo yung baho sa kanya na naaabala yung mga supporters niya na nabali sa pagbayad niya. Oo, nabanggit ko din na yun sa kanya. Sabi ko nga kanina, naiintindihan namin yung concern. Because ang is yung pagpayat niya ay hindi naman niya kagustuhan dahil talaga yon sa appetite, loss of appetite niya, no? Siguro sa mga pangyayari and of course siguro kasi hindi traditional Filipino food yung niya, nakasanayan. Yung mga pagkaing Pilipino na nakasanayan niya, hindi yung yun ang meron dito para sa kanya. At one more last question po, Pisa. Nabalitaan niyo po ba yung unity walk namin yung July 5? Yes, oo. Nakita ko din yung videos. Nabanggit ko din. 7 kilometers. Nabanggit ko din kay dating Pangulong Duterte yung Unity Walk July 5 dito sa The Hague. At nabanggit ko din yung Run for Duterte, yung fun run sa Davao City at sa Cebu noong July 6
So nabanggit kasi yon sa kanya. And alam din po niya sa 19. Sa 19, bukas ko babanggitin na sa kanya, nakalimutan ko kanina kasi nag-updating lang ako kung anong mga nangyari. So mag-update ako kung ano yung mga future na mangyayari bukas. Thank you, VP. Thank you, ma'am. Salamat. Mabuhay po kayo, Thank ma'am. you. Ma'am, mas maaga